today's episode, pag-uusapan natin kung kailan mo ba masasabing kailangan mo nang i-end ang friendship nyo. Kailangan pa ba talaga yon? Let's see. Pag-usapan natin to today, ha? Kailan mo sinasabi na hindi ka na-appreciate? Number one, ang hirap talaga ito. May hugot ba? Meron ba? Hindi naman, nag-iingat lang ako kasi syempre, mahirap yung mga tao yung assumptions nila na, o gano'n. Pero wala po talaga, parang general lang to. Pero siguro yung appreciation, yung, ang hirap talaga. Ikaw na lang kasi wala ka mga friends. Ako naman, okay ako mag-unfriend. Pero it will take a lot. Para mag-unfriend kaya ako. Nga, ano nga yung limit mo? Okay. I won't say my limit, pero I will tell you kung ano yung extent na Yung extent na hindi pa din ako nag-unfriend. So ako siguro yung pinaka-glaring example for me. And you know me. May moment in my life na sobrang political ko. Very opinionated ko about it. Oo nga, ayoko nga rin sa'yo diba? nun So, very vocal ako about my position in politics, political beliefs, etc. And inevitable magkakaroon kayo ng difference. And unfortunately, I had friends na I had differences with politically. Parang iba yung binoto, iba yung paniniwala, all of those things. Pero hindi ko sila in-unfriend. Pero nagagalit yung mga aso dahil yung presidente binoto mo. Oo. Joke lang po. Oo, kasi nagwawala na naman yung mga pitbull. Pero hindi ko sila in-unfriend. Alam mo kung bakit? Nangibabaw kasi sa akin yung pagkakakilala ko beyond the politics. Ayun naman dapat. Kasi kung dinefine mo na sila doon sa politics nila, then define mo na rin sila based sa religion nila. Kasi magkakaiba din kayo ng paniniwala in many respects. Do you really define your friendship based on your difference, di ba? Normally when you are friends, you are defined by what you are common with, di ba? Ano yung pagkakapareho nyo kasi kayo nagkakasundo. Like for example, meron akong kaibigan, sobrang tagal ko ng kaibigan. Tropa, nagbabasketball, nagja-jamming kami, pero magkaiba kami ng binoto. Marami akong kakilala na in-unfriend just because magkaiba ang paniniwala. Pero ako, nangibabaw kasi sa akin na oo, yan yung paniniwala mo. Pero after this, ito tayo Buddy tayo Ninong ka ng anak ko For example. Or tinulungan mo ako nung ako ay bababa di ba? So, it will take a lot. And that was a lot already to consume considering yung environment natin na sobrang different tayo and all that. So, I will unfriend if I have to, pero it will take a lot. Ako, oo siguro. Pero sabi nga yung parang don't burn bridges. Alam mo yung ganun. Ako talaga kasi nadadala lang ako ng emosyon ko. Pero when the time comes na kailanganin ako, hindi ako nagsi-second thought. So, pero kaya ko yung sobra ka na, ayoko na. Parang ganun. And for me, kasi parang ito, yung mga lalagpasan natin na dapat natin pag-usapan, ikaw, will you forgive? Oo, ako, sagot ko doon, oo. Madali ako magpatawad Mabilis nga lang ako magalit kasi matampoy na, pero mabilis ako magpatawad. Ikaw, mabilis ka magpatawad? Hindi ako mabilis magpatawad, pero ang tagal ko makalimot. Magkaiba kasi yun. Eto, i-distance mo ba yung self mo sa kanila? Sa mga concerned friends na yun, iiwas ka ba? Like, alam mo nagkaroon ka niyang thing, iiwas ka ba sa kanya? It will help. Kasi, like for example, pag na-inlove ka sa friend mo, at iba yung in-love. Pag sinopla ka, magdi-distance kayo. Iba yun. Joke lang. Pero, I think distance helps. To heal wounds, through time, through being apart. Same. Ako ganyan din. Ako kasi parang feeling ko, pag nakikita ko siya, parang ako yung hindi nakaka-move on. Hindi on the negative side. Yung move on na gusto kong mag-heal or makalimutan whatever it is na nangyari. Pag nakikita ko kasi, ang bilis kong patawarin, mapapatawad mo, tapos konting pitik lang sa'yo, maalala mo yung pagkakamali. So, mas magandang wag muna tayong magkita hanggang sa fully healed na tayo. Magkita tayo pag hindi na natin naaalala. Kasi, ako naniniwala ako, kung hindi lang sa friendship nag-apply, even in love, in general for me, hindi ko na mapipilit paniwala mo to, pero ito talagang paniniwala ko. Ang kabaliktaran ng pagmamahal is, apathy. Apathy means wala ka lang nararamdaman. Pero, kung halimbawa, galit pa rin ako sa'yo, nalulungkot ako, ano pa ba, kung ano-ano man, ibig sabihin, may love pa rin yun Ibig sabihin, it still affects me. Pero pag hinayaan ko mag-heal yung time, then nakita kita wala na lang sa akin, ibig sabihin wala na sa akin. Wala tayong babalikan. Kahit magtalo tayo, mag-conversation tayo or mag-argument tayo per se, wala tayong babalikan. Kasi it's finished, nada, tapos na.
Tsaka ugali ko yan. Pero- ugali ko yan yung hindi ko kinikita. Oo. Hindi ko po ginagawa ang mga bagay na hindi ko nararamdaman sa puso ko. Not unless may mga kuliglig sa tenga ko na, ano ka ba, yan mo na, o kaya ganon. Ako, mabilis akong mapano sa ganon. Pero, I've always thought of this, no? In that same scenario, totoo ba talaga na nagiging apathetic ka talaga? Nakakalimot ka ba talaga? Oo, totoo. Ako naniniwala ko doon. Ako kasi, pag nasa, halimbawa, friendship man or romantic relationship, family, alam mo yan, relatives. Pag nandun ako sa sitwasyon, nandun ako sa loob ng pagmamahal, pinaglalaban ko yung pagmamahal na yun eh. Kahit mukha nga akong tanga, kahit sa kaibigan. Like, hello, ang dami mo nagawa sa akin, pero sige, ayusin natin ng ayusin. Pero ako naranasan ko, at paulit-ulit ko siyang naranasan. Pag tapos na ako sa'yo. Kahit magkita tayo, magyakapan tayo, pag-usapan natin yung nangyari, hindi ko na maalala yung feeling. So, I think nagiging apathetic ang tao. Ako kasi, hindi ko alam yung feeling na yan kasi ang approach ko to friendship is always with managed expectations. Parang ako, like when I approach friends, oo, magkaibigan tayo, pero at the back of my head, alam ko na hindi lahat kayo with me through and through. Kaya, hindi masakit sa akin, for example, if someone forgets my birthday, o hindi bumati. Ay, ako yung ganyan. Oo. Yung hindi ako nakakaalala ng birthday, sa mga kaibigan ko, patawarin yun ako, salamat Facebook. Hindi ako nakakaalala ng birthday. Alam na lahat Hindi ako nasasaktan. Kaya bumabalik din ako sa idea na, na kung magkakaroon ka ng kaibigan, yung talagang konti lang, at mapagkakatiwalaan mo. Oo, kasi, tama. balik tayo sa unfriending. Chances are, kung mas konti ang friends mo, konti unfriend. well, konti ang friend mo, pero at the same time, kung cherish mo yung small group of friends mo, mas mahirap mag-let go. Kasi ito na siya na eh. Ito na yung core mo. Tama din. Diba? Tama din. Tsaka parang kumbaga konti lang yung opinion. Diba? Tsaka parang, I don't know kung kay mama ko to natutunan, pero baka malamang. O di okay, magkaibigan kayo, pero huwag mo masyadong i-attach yung sarili mo na. May mga sinasabi kasi na, by friendship, pwede mo kasing pahalagahan yung samahan na meron kayo. Di ba sabi nga nila, don't get too emotional on some things that you want to last. Pag masyado mo, tama yung sinabi mo, manage expectations. Kaya lang naman tayo nasasaktan, kasi yung expectation natin, sobra-sobra, or hinahanap natin yung sarili natin sa ibang tao. By which, na pag hindi natin nakukuha yung sarili natin sa ibang tao, di ba na-hurt tayo? Kasi like, doon mo nakikita, doon mo bibilangin na, ako, ganito ako, tas siya, hindi siya ganun sa akin. Na nalilimot natin na magkakaibang individuals tayo. So, parang tama, maganda ring reminder yan. Manage your expectations, pero mahina ako dyan. Kasi maramdamin ako, nung nagpasabog ang Diyos po ng tampo na sa alulod ko. Sinalo ko lahat yan. The thing about managed expectations or the lack thereof kasi is, kapag you see the good things, you see the great things, parang as humans, we are wired to be attached to that eh. Yes. So, kaya nga kapag nag-expect ka na darating sila sa birthday ko, chances are aasa ka. Kasi we are wired to expect eh. Yes. Pero, but if, for example, in that same scenario, sabihin mo na, kasi baka may lakad. Kasi may anak siya, may event. Baka hindi siya makapunta. Okay lang, mag-chat na lang siguro, chat ko na lang siguro siya or something. Yun yung difference ng walang managed expectations versus may managed expectations. Pero friends pa rin kayo. Oo. So, dahil dyan, dun lang naman sa tanong na kung mag-unfriend, oo naman, iba-iba lang tayo ng paraan, di ba? At saka ito talaga yon. Ako, for me to end this conversation lang, basic. Kung hindi na nakakatulong sa pagkatao mo, hindi siya nakakaambag para maging better person ka, you have to save yourself. Parang parang mga puno. I mean, sometimes, people are like trees. You have to grow and grow apart. And pagdating yung panahon na parang matatag na mga puno na kayo, yung mga branches nyo mag-aabot din sa dulo. So, yun, basic. Sa akin, ang hirap decidean. Kasi may tanong pa sana rito, magmamatter ba yung pinagsamahan para i-unfriend mo ang isang... Yes, magmamatter yun dahil ang puso hindi naman nakakalimot eh. Pero may mga pagkakataon na alam mong kung di na siya nakakatulong sa pagkatao mo, ang buhay kasi umuusad eh. Let go. Ito, ganito ko siya nakikita. Kung sa trabaho ba, hindi ka na productive, hindi ka na masaya, you resign. 'Di ba? Kung hindi mo na feel na safe ka in an environment kung saan ka nakatira, lilipat ka ng bahay. 'Di ba? Pero I would say the same in friendships, pero I think hindi naman siya black and white. Kasi pag sinagot ko yung haba to ng 3 days. Pag sinagot ko yung punto mo na yun 3 days, kasi again, iba-iba at mapag-uusapan pa po natin yan sa ibang mga podcast episodes natin. Sabi ko sa inyo, sarap pag-usapan ng
friendship topic na to. Pero ito lang, no? I hope, no, sa mga magkakaibigan dyan, parang sa pag-ibig, hindi sila perfecto, pero piliin nyo yung kapayapaan araw-araw. Piliin nyo sila araw-araw. Ako natutunan ko to some of my friends and I will acknowledge them. Ang natutunan ko, like for example, kay Kara, natutunan ko sa kanya, pag alam mo nang mali na siya, hindi mo na kailangang idikdik pa sa kanya. Enough nang mali na siya. Aralin mo na, kung papatawarin mo, let him or let her be. Kay PJ, ito, mahalaga itong natutunan ko sa kanya. Pag nahihirapan or nagkakagulo kayo, lagi mong balikan yung mabuting nagawa sa'yo. Pero pag after nun, feeling mo nasasaktan ka pa din, let go. So ako, yun lang naman, yung sa friends, yun, lingunin nyo yung magagandang pinagsamahan, gano'n. Kasi ano yung nag-iiba-iba talaga eh. Pwede rin kasing nagbabago sila dahil sa mga pinagdadaanan nila or pressure na nandyan sila. Pwede nyo sigurong maging sandigan yung mga masayang pinagsamahan. Pero, pag alam nyo yung sobra na, hindi na rin nakakatulong sa kanya, hindi na rin nakakatulong sa iyo, pahinga. Gano'n naman. Ako, hindi talaga ako naniniwala sa burning bridges, pero naniniwala ako sa cut-off. Kasi, magkikita rin naman kayo, just kung lit-lit lang, ang lit-lit Parang lang. sa parang sa relationship, cool off. Cool off. Tsaka at the end of the day, parang again, sa relationship, kung nakatadhana kayo at magkaibigan talaga kayo yung maging, alam mo yun, magtatagpo talaga kayo, di ba? So, dahil dyan, gusto kong magpasalamat sa mga kaibigan ko na solid. Alam mo kung sino pa nga, yung mga high school friends, yung mga kaibigan na minsan mo lang makita, pero pag nagkita-kita kayo, kala mo kahapon lang kayo huling magkakasama. Sila yung nandyan, di ba? Yung masaya, yung pumapalakpak sa backstage, habang nasisilaw ka sa palakpakan ng maraming tao. So, ayun guys, sa mga friends natin dyan, thank you. And sa mga nanonood at nakikinig po ng aming podcast episode ngayon, take time to say thank you sa mga friends nyo and sorry kung gano'n. Kasi may mga pagkakataon na hindi nyo po namamalayan yung sarili nyo na it's either nakakalimutan nyo sila or na-hurt nyo sila or taken for granted nyo sila. So, alam mo yun, hindi nakakamatay ang magpasalamat at mag-appreciate ng mga kaibigan, di ba? And then mend the wounds. Heal the wounds. Mag-usap. Kung meron kayong differences, never nyo na pag-usapan at nananaytay pa rin sa mga veins nyo yung friendship na meron kayo, I think it starts with, hi. Yes. Uy. Oo, may kaibigan akong ganyan nagsimula kami. Yung sando pala, hindi pa nasusole. Tapos na, di ba? Hi, nako. So, ayun po. Maraming salamat sa pakikinig ng panibagong episode na naman ng In the Right Corner. Of course, kasama po ang aking nag-iisang Kuya Dwayne. Ayan. At si Almira, brought to you by, wala pa rin kaming sponsor. Pero, ayun nga, guys. Para mapakinggan at papanood nyo pa po yung mga magiging usapan namin ganito, i-follow nyo na po yung mga paparating naming social media accounts. Pero for now, i-like nyo na po itong, like ba gila, kasi sobrang bago ko dito sa podcast. I-share nyo na po yung mga favorite nyong topics or itong buong storya nito sa mga friends nyo dito sa Spotify. Diba? Podcast. And ayun, abangan nyo, magkakaroon kami ng mga Facebook pages, Instagram. Pero for now, and again, guys, I'm Almira Shiel. I-follow nyo po ako sa lahat ng aking social media accounts on YouTube, Facebook, Instagram, X. Almira Shiel, ayan. I would highly implore na you engage us with comments, suggestions, topics. If you want to suggest topics, feel free to let us know through the comments. I'm on Instagram, FightDwayne5. Ayun. So hanggang sa susunod po ulit na boxing ang magaganap, na light. Boxing-ish. Boxing-ish. At saka sa mga bagong English words. Ayan, magkita-kita po ulit tayo next time. Thank you so much and goodbye! Peace!